Eto na mga kabasketball, napakarami nating mga updates ngayon. Pasensya na sa boses ko, medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Kaya lang gusto ko i-share sa inyo itong mga nalaman natin. Na una na nga dyan, itong si Justin Baltasar at Kai Sotto ay pareho lang daw yung pinagdaanan. Ayon sa isang 5-time basketball champion. At ito palang ating pambatong si Kai Sotto, hindi lang mga Japan B-League teams yung gustong kumuha sa kanya. Sinubukan pa siyang dukutin ng hindi lang isang European teams para maglaro sa kanilang liga. At pag-usapan na rin natin, nakausap ko kasi yung handler ni Kai Sotto at liwanagin ko na rin yung hindi ko nasabi kahapon kung bakit napilitan itong Hiroshima Dragonflies na bitawan itong ating pambatong si Kai Sotto. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Alam naman nating lahat mga kabasketball na inaabangan na ng PBA itong si Justin Baltasar kasi hindi naman talaga matatawaran or hindi natin maitatangkin na meron talaga siyang kakayahan. Kaya niyang sumabay diyan nga sa PBA. Ang tanong, madodominate niya ba gaya ng nagawa niya rito sa FPBL? Yan yung hinihintay na ng mga Pinoy basketball fans. At isa yan sa mga dahilan kung bakit parang napagbibintangan na nga itong Converge na nagtatanking daw, no? Para makuha nga nila itong si Justin Baltasar. Although nanalo na, nakaisa na yung Converge, pero nasa dulo pa rin sila. Nasa pinakadulo sila ng standing nitong PBA. At ayon nga doon sa naging episode ng Abante Sports Talakan, ay nagsalita nga doon itong si Jericho Tellera. At sinasabi niya na sa kanyang palagay ay dahan-dahan lang yung ginagawa ngayon ni Justin Baltasar. Hindi katulad noon, no, na tumalon ka agad siya doon sa Japan B-League at sa hindi inaasahan ay hindi nga siya nabigyan ng magandang playing time. So yun yung sinasabi niya na ganun din yung nakikita niyang nangyari dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto na naglaro doon nga sa Amerika or dito sa FPL Australia kasi alam naman natin napakabigat ng laruan dyan sa FPL Australia kasi talagang mga mama na. Sinasabi niya rito na hindi rin sa liga, hindi lang sa liga yung improvement ng player, 'di ba? Yung improvement daw ng player nasa player din kung papabor sa kanya yung sitwasyon. Kasi kahit anong liga raw, nasalihan mo, pag hindi akma yung sipag mo, yung skills mo, yung exposure mo, yan, which is yung opportunity, yung playing time, doon sa liga na yon, hindi, kumbaga hindi ka pa rin made-develop ng gusto eh. Gaya nga nung nangyari kay Kai doon sa Adelaide 36ers, 12 minutes lang yung ginawang playing time sa kanya doon. May mga pagkakataon na maganda yung nilalaro niya pero nilalabas pa rin siya. Minsan nga hindi siya pinaglalaro eh. At ito, pakita ko lang sa inyo kasi nag-reply na sa akin kanina, no? Habang iniisip ko tong video na to. Kasi tinanong ko sa kanya, pinerify ko para maibalita ko sa inyo kung totoo ba yung balita na lilipat na si Kai. Kasi mismo yung Yokohama, no, kung saan maglalaro si Kai ngayon, hindi pa sila naglalabas ng balita tungkol dyan. At sabi niya nga kanina, oo daw, totoo daw yan. At siyempre, nagpasalamat ako doon sa handler ni Kai na hindi ko napapangalanan. Kilala na yan na matagal nang nakasubaybay dito sa ating pambatong si Kai Sotto. At sinasabi niya na healthy na si Kai at ready to go. So yun mga kabasketball, eto pa. Naglabas din ng balita, eto ko si Donatas Urbonas, no? Taga-ibang bansa to mga kabasketball. Nagsusulat siya dito sa Basketball News at isang senior staff writer. So marami siyang pinagkakaabalahan at naibalita niya nga rito na eto pa lang si Kai Sotto ay pupunta na dito nga sa Yokohama na isang mas mahinang team kumpara dyan sa Hiroshima Dragonflies ngayon pero sa Division 1 din. At sinabi niya nga rito na may mga European clubs na nag-express ng matinding interest mga kabasketball, strong interest dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Kabilang nga dyan yung PC Wolves, tapos yung iba hindi niya na pinangalanan. So yun mga kabasketball, pati pala tong Osaka Epesa. Pero alam mo ko may mga iba pa kasi
ng mga Japan P-League team na gustong makuha si Kai. Ngayon, eto mga kabasketball. Bakit ba dito pumunta si Kai Sotto sa Yokohama, isang mas mahinang team kumpara sa Hiroshima Dragonflies? Ang unang dahilan dyan mga kabasketball, siguro, ito, although hindi natin nakita yung mismong kontrata, no? Posible na may kaakibat na playing time dito si Kai. Huwag lang siya mai-injured, syempre, iba yun. Pero kung healthy siya, merong playing time na at least 25 or diba, 30, napakalaki nun, na may bibigay kay Kai Sotto. Para nakita natin kay AJ Edu, no? Nasa dulo yung ano niya, yung team niya eh. Pero napakahaba ng playing time niya. Nga lang sa hindi inaasahan na injured itong si AJ Edu. Isa pang dahilan kung bakit kumbaga ibinitawan na ng Hiroshima Dragonflies etong ating pambatong si Kai Sotto, yun palang pwesto ng naturalized player saka ng Asian import, iisa lang. So ibig sabihin dyan sa Japan P-League, kapag may Asian import ka na, hindi na pwede na mayroon kang naturalized player. Yun yung naging sitwasyon ni Kai Sotto sa kanila itong si Kawada, yung dating practice player nila. So, pinapirma itong si Kawada kasi naaprubahan siya bilang naturalized player ng Japan, dyan sa Hiroshima Dragonflies. May sentro pa sila, no? Si Blackshear, nandiyan si Mayo. Wala nang naging pwesto si Kai nung gumaling siya. Ang gaya ng sinasabi ko, nung nakaraan pa kasi healthy etong si Kai Sotto. Yan po, hindi ko nasabi yan doon sa huling video ko. So yan, sinasabi ko ngayon. So ganyan muna mga kabasketball. Antabay lang tayo sa mga susunod na balita. Pasensya na sa boses ko. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.